Klinika sa Istrenta. Kasama natin si Doc Gianpaolo Alzaga, ang Medical Officer 4 ng San Lazaro Hospital. Okay, Doc Gian. Bakit ba masyado nating, sorry naman kasi nung araw pagka may sipon, may sipon, may ubo. Ngayon parang takot na takot ang tao pagka may nararamdamang ganun. Bakit kaya? Tingin ko po dahil ito sa nakaraang mga pandemya natin. Yung COVID, Yung COVID. So, kaya ngayon pa lang, parang pag nakakaramdam na po sila ng parang simptomas ng trangkaso, yung lagnat, sipon, ubo, usually na-associate po nila doon. Kaya parang may dagdag pong takot sa ngayon sa taong bayan. Oo nga, agad-agad magsasabi, kailangan daw maging mandato ang face mask. Kailangan daw, tawag dito, mag-check na ulit, maging mahigpit na ulit ang mga establishments, especially sa pagpasok ng mga customer. Pero hindi naman pinapayapa ng gobyerno yung pakiramdam. Do you agree with that? Actually po, ang influenza-like illnesses or ang influenza, talagang seasonal po talaga siya sa atin. Sadyang siguro dahil lang dun sa mga nakaraang pandemic, nagkaroon po ng konting takot nga po sa mga taong bayan. Pero even before po, usually kapag bare months, pag tag-ulan, tumataas po talaga yung mga kaso natin ng influenza or influenza-like illnesses. So, as of now, hindi pa naman po natin na-reach, base naman po sa data itong nakikita natin sa DOH, hindi pa naman natin masasabi na ito ay isang pandemya or kailangan talaga natin maging magsuot ng mga face mask, yung mandatory face mask use, mga ganun. So, ganun. How would you differentiate the COVID with the from the influenza-like illnesses? Paano kasi 'di ba pag sinabi mong COVID, parang severe na ito. So paano mo malalaman na the ordinary influenza-like illness lang ito, hindi COVID? Okay. Ang COVID-19 po kasi, it falls Dami-dami also ng under... variant. Yes po. And it also falls under yung mga sinasabi nating influenza-like illnesses. Because it's airborne. Yes. And then at the same time, yung COVID kasi, yung typical na symptoms ng trangkaso nagkakaroon din. Right. Pero para ma-differentiate natin yung dalawa, kailangan po talaga natin magpa-check number 1 sa doktor, magpa-konsulta. Kasi meron din po tayong mga tests na ginagawa para differentiate yung dalawa, Meron tayong RT-PCR, na ginagawa usually sa mga pasyente. Yun pa rin, Doc, ganun pa rin yung sundot ilong. Yes po. Sundot ilong pa din. And then meron din tayong mga rapid antigen. Even sa influenza, meron po tayo. Meron din sa influenza. So sa test na ito, malalaman kung influenza o COVID. Yes po, pwede pong malaman kung influenza or COVID. At tapos, pagka nalaman, kapag nalaman po, saka natin matatag yung tao or madadiagnose kung ano yung totoong sakit niya. Then again po, usually sa mga viral illness or dito sa mga tinatawag nating ILI, supportive pa rin ang management, dahil nga pati ang mga COVID? virus. Usually, okay. supportive pa din po tayo. What do you mean by supportive management? By supportive management, ibig sabihin kung may lagnat, iinuman natin ng paracetamol, good hydration, enough rest. So, ganun pa din po talaga yung nasa katawan ng natin. tao. Yes po. Wala po tayong antibiotic na binibigay para sa mga influenza-like illnesses. Pero may vaccine. Meron po tayong vaccine, Yung flu vaccine, actually advised po ngayon yearly sa atin, na talagang magpakuha ng or shots ng flu vaccine kasi every year po nagbabago yung strain o yung virus na pwedeng mag-cause ng mga ganitong sakit. Nasa katawan din ba ng tao yung epekto ng influenza-like illnesses, Doc Gian? Like, example, pareho tayo na nasa isang lugar. Tapos, ikaw, sorry, wag naman. Ikaw tinamaan ka ng trangkaso. Ay, ako, tawag dito, hindi. Ibig bang sabihin nun, mas malakas ang katawan ko kaysa sa'yo? Usually po talaga it depends sa person. Pero studies show, meron po tayong mga risk factors, para mag-develop ng parang severe o malubhang sakit, Number 1, yung mga matatanda po, yung mga senior citizens natin, elderly, talagang prone po sila magkaroon ng malubhang influenza. At the same time, yung mga immunocompromised na tinatawag, yung merong mga HIV, yung merong mga cancer na nagkikimo, yung mga may sakit sa kidney, Tapos at the same time, yung mga sobrang bata, yung mga less than 6 months na edad, mga bata, usually sila yung merong risk na magkaroon ng malubhang sakit.
Well, but considering all else is normal, ano ba ang maipapayo mo, Doc, na para maging tawag mo doon, para hindi ako maapektuhan nitong influenza, like itong mga virus na ito naglipa na around? Yes, tulad nga ng sabi namin, no, wala kasing antibiotic talaga Oo na nga. magpe-prevent. So, ang pinakamagandang magawa natin, no, is number one, talagang magpabakuna po tayo ng flu vaccine. No? Pangalawa, Tuwing kailan yan? yung flu vaccine po, no, usually around April or May, nagkakaroon na po ng bagong stocks po or bagong production ng flu vaccine. Kasi tulad nga ng sabi ko, every year, nag-iiba yung strain ng That's right. virus. So, every year, iba din po yung flu vaccine na ginagawa. Okay, bigyan mo kami ng pamantayan. Paano ba makakapili? Parang punta ka ng department store. Anong mga klase-klase ng vaccine ang mas maganda na makuha? Okay, tulad nga, ito din yung sabi ng COVID-19, no? Ang sabi nila, the best vaccine is the available one. Okay. No? So, wala naman pong studies na nagsho-show na itong brand ay mas maganda dito sa brand na to or itong brand ba mas maganda. But yung kung anong available, mas maganda po talagang maibigay natin. Hindi ba nagsasabi ang doktor na merong ganitong for 4,000 virus, merong ganitong 3 in 1, 10 in 1, 50 in 1. Wait, wala bang ganon? Yung mga parang 10 in 1, mga ganun, wala po. Wala. Tsaka labag din po sa batas na mag-endorse yung mga doktor. Hindi, parang maglalatag ka lang Ng ng options, options na etong example lang, hindi ko naman sinasabing meron, halimbawa, ito 5 in 1, ganitong presyo niyan kasi 5 types of viruses lang. Tapos ito 10 in 1, medyo mahal. Kaya lang merong ang benefit niyan 10 viruses, types of virus. May mga ganun ba? Alright, meron pong ganun tayong mga bakuna, no? Yung tinatawag na quadrivalent o yung parang 4 na strain sa isang bakuna. Meron ding mga tetravalent, yung 3 strain, no? Okay. Wala namang ding nagsasabi kung ano yung mas effective doon sa dalawa, no? Okay. Pero kung ano yung available, yun talaga yung binibigay natin sa mga patients natin. Kung ano yung available. Yes po. Alam mo ba kung magkano yun, Doc? Paano I'm range? just Kahit not sure. range lang. Okay, I'm just not sure, pero parang mga nasa 500 to 1,000, mga ganun yung price range niya. Okay. Hindi abot ng 5,000, 3,000. So far, wala pa naman pa akong walang naririnig ganon. na ganun. Baka mamaya may mag-offer sa inyo, walang ganon. Magtaka na sila pag gano'n. Kasi madaming Opo, naglipa yes ng po. masasamang loob, yung Opo, mga oportunista di Yes ba? po. Tapos, wait lang, tungkol pa rin sa vaccine, ito ba, saan ba nabibili ito? Pwede ba ito online? Meron po tayo sa mga nearest na drugstore as far as I know na nag-o-offer po ng mga bakuna. Pero meron naman din pong nag-o-offer ng mga health center na pinakamalapit po sa Hindi atin. yun sa sa online selling. Mahirap po pag sa online. Baka iba pa po mabili nila pag sa online selling. Kailangan ba may reseta ng doktor para makapag-vaccine ka? Yes po, kailangan po may Kailangan. reseta. Kaya bago po magpa-vaccine, magpa-consulta po muna. Ayun, kaya hindi pwede online Yes kasi po. wala kang reseta po. pag bibili ka noon. So be careful, wag kayong mapatol sa mga ganyan. Okay. And then your number 2, so we have the vaccine, usually April and May. And then number 2, Okay, and then number 2 is sinistress pa din po talaga natin yung pag-practice ng hand washing. hygiene. Hygiene pa din po talaga. Kasi minsan kung ano-ano na pong nahawakan natin no? So pwedeng nandun din po yung virus. So mas mainam po na talagang maghugas tayo palagi ng kamay. Correct. Before and after eating, Yes, after going to the bathroom, 'di ba? And especially pag galing kayo sa labas, pauwi ng bahay, no? Yes po. Nung araw nga nung may COVID, 'di ba, ang tawag dito meron pang gumagawa, nagsha-shower sa labas ng bahay bago Yes po. papasok. Ngayon alam mo naging ugali rin namin 'yan sa bahay nung wala pang COVID 'yun. Ang tatay at nanay ko, pag dadating yan ng galing ng trabaho, dadating ng bahay, maghuhugas muna ng kamay. Promise. Tapos tsaka pa lang yan halik kami, tapos tsaka pa lang magmimingle. So, kailangan talaga katawan. Kailangan ba maligo? Definitely, as much as possible, in-advocate Dapat. natin yon. Pero ang pinaka-important pa din is yung hands Hand natin. washing. Yeah, hand hygiene Number pa din. 3, Number 3 is yung usual na sinasabi, no, kumain ng mga tamang pagkain or yung balanced diet, Of no, course. getting enough sleep,
no? So, yun yung mga kailangan natin para hindi rin bumaba yung resistensya natin. Okay. And then number 4. So, yun ang isa pa is definitely wag magpanic no, sa mga ganitong bagay-bagay. Better na talagang yung tinatawag nating early consultation. Early no? consultation. So, kapag may nararamdaman pa lang po silang kakaiba, may it be lagnat o baka ubo, baka sipon, no, mas mainam na imbes na bumili na lang muna ng mga kung ano-anong mga gamot, no, na nire-recommend ng kapitbahay, better na pong magpakonsulta sa doktor para mas mabigyan tayo ng... Hindi, kung halimbawa nakaramdam ako ng parang meron akong sniffles, bibili na, iinom na ako ng pang-sipon. Okay lang yon. May mga over-the-counter naman po tayo. Yun nga, yung mga over-the-counter. Kailan ako dapat pupunta ng doktor na? Kapag napansin nyo na pong yung sipon nyo, yung ubo, yung sakit na lalamunan, either lumalala or di talaga nawawala. No? So, better na magpakita. Ilang araw bago yun, Doc? Mga 3 araw na tuloy-tuloy. Mga 3, no? Although sabi naman ng World Health Organization, yung influenza-like illnesses, yung mga symptoms dapat within 10 days nag-appear. Pero syempre, di na natin naantayin yung 10 araw pa kasi Correct. baka lumubha na yun. Totoo. Meron tayong phone-in question, Doc, mula sa ating viewers. Si Jasmine o Hasmin, 26 years old. Nung isang linggo, nagkasipon ako at masakit ang lalamunan. Sabi ng kaibigan ko, trangkaso na raw yun. Si kaibigan talaga. No? Nag-aral ba siya ng 10 taon? Pero, parang sipon lang naman, kaya pareho lang siguro sila, di po ba? Pwede po, no, kasi tulad nga sabi ko yung influenza-like illness, anything po na nagkaroon ka ng sipon o kaya ubo, no, pwede po kayo ng influenza-like illness. Pero, technically, hindi siya agad-agad trangkaso kasi hindi naman tayo nag-undergo ng testing para masabi nating trangkaso or influenza talaga. Ayun. Pwede yun po yung ibang mga virus na nagkukos ng influenza-like illness. Or sometimes yung may irritation lang, Doc. Yes po. Di ba, kasi ang dami ng mikrobyo Yes po. around. Like ako, ang congestion ko is allergy. rhinitis, yes po. Kasi ang daming alikabok may ginagawa sa bahay. So, exposed ako sa alikabok kaya meron akong clogged nose. Pero aside from that, wala naman akong nararamdaman na panghihina. Yes po, pwede rin po yun. Sige. Si Renzo, 20 years old, palagi akong nag-eehersisyo at kumakain ng gulay. Sabi ko sa sarili ko, malamang hindi na ako tatabla ng flu kasi malakas ang resistensya ko. Pero ngayon po, may flu ako. Paano yun, Doc? Healthy naman daw siya. Even po ang influenza-like illnesses, no? Kahit yung mga influenza, yung ibang mga virus na nagkukos, kahit sa mga healthy, immunocompetent, or yung mga usual na normal na tao, pwede pa rin po talaga silang magkaroon ng sakit. Kahit na nag-ehersisyo, no? Kahit na kompleto ang tulog, as long as na-expose po talaga kayo, no? Sa paligid na meron, o kaya sa ibang mga tao na merong ganoong sakit, pwede pa rin po talaga tayong magkasakit. Kasi sabi mo maraming klase-klase. Baka yung klaseng dumikit sa'yo, Renzo, matindi. Si Lydia, 29. Nung nagpa-flu vaccine ako nung 1 taon, nilagnat ako kinabukasan. Sabi ng pinsan ko, nakuha ko raw ang flu sa bakuna mismo. Totoo ba yun? Yung tinatawag po kasi natin na vaccine reaction o post-vaccine reaction, yun po yung ganong mga parang flu-like symptoms na parang lalagnatin ng konti. Kahit parang sa baby, katawan. ganun, diba? Yes po. Pero hindi talaga sila influenza. Hindi sila dahil doon sa sakit na yun or sa virus na tinurok sa kanila. But more on yung response ng katawan doon po sa bakunang binigay. Magtanong ka sa Dr. Lydia. Ako, ugali ko yun pagka halimbawa may inuming gamot o kaya may tuturok. Tatanungin ko kung ano yung side effects, ano yung mararamdaman ko after. Ngayon naman, Doc, ano naman ang payo mo para hindi ako makahawa? Okay po. So, ang pinakaunang way para hindi tayo makahawa ng iba is kapag nararamdaman po natin na medyo kakaiba na yung pakiramdam natin o kaya meron na tayong ubo, konting sakit ng lalamunan, konting sipon, better po na wag na po muna tayong pumasok sa paaralan o kaya sa workplace para to prevent the transmission. Now, at the same time, if halimbawa, healthy ka, tapos pupunta ka sa mga crowded places, no? Better to wear face mask, although hindi siya mandatory. Yan, very good. Maraming salamat, Doc. At saka yung pagbahin, huwag kayong babahin sa harap ng mama o ng ali, di ba?
pa ng bibig. Yan po yung tinatawag pagkababahin. naming cough etiquette, no. Ang guidelines po ngayon is dito po sa may siko, Yan, pag ganun po, no. ganun. Kasi pag sa kamay po, sa kamay kayo bumahing or umubo, Andun tas mamaya nakalimutan nyo na umubo pala kayo sa kamay ninyo, pinanghawak nyo ng kung saan-saan or hinawakan nyo ibang tao, pwede po makahawak. Kung ipapasok sa damit, yung ganyan. Yung, Mababasa lang po yung damit niyo ng sipon. di, amoy laway. Amoy laway. Uy, thank you, Doc Gian. Maraming Apo. salamat sa inyo, ha. Apo. Thank you so Thank much. you very much po. Thank you very much. Yan po si Dr. Gian Paulo Alzaga, ang Medical Officer number 4 ng San Lazaro Hospital.